To si Mike Abe, mga kababayan, kumintuhan nga natin itong taong ito. With your respect, Sir Mike Abe, noong nasa Isiminay ka pa, kasagsagan pa ng katapatan mo sa Isiminay kay Pastor Kibuloy, napapanood kita noong mga episode mo sa Isiminay, yung mayroong kang programa noon. Bidang-bida mong mga Duterte noon Bidang-bida mong mga Duterte noon, panahon pa ng katapatan mo sa Isiminay at kay Pastor Apollo Kibuloy. Actually, napanood ko yung live mo. Nag-walkout ka talaga noon. So, may dahilan kang magmamayabang na talagang hindi ka tinanggal. Talagang kusa kang mali sa programa. Pero, Sir Mike, ngayon, nagtaka ko, panay banat mo kay BP, lahat ng mga content mo, binabanatan mo si Vice President Sara. Ako hanga ako sa'yo. Kasi talaga namang may paninindigan ka kasi tinanggal ka rin sa PTV4 Gawa ng binanatan mo rin yung administrasyon Subalit, itong issue na impeachment case laban kay Vice President Sara, ako ordinaryong mamamayan ako hindi ako abogado. Ang sa akin, mga comment ko, mga content ko, ang source ko is personal research ko lang, Sir Mike. Hindi kagaya sa'yo na broadcaster ka, matagal ka nang nagtatrabaho sa broadcasting. Pero ako, normal lang na ordinaryong mamamayan lang ako. Tatapatin kita. Yung banat mo kay Vice President Sara, sa katayuan mong yan, disinte kang tao, intelihente ka, ginagalang ka. Subalit, bulag ka pa rin ba sa katotohanan, sa tunay na nangyari ngayon sa ating bansa? Nung pinasabog mo ang issue ng PUC, corruption yon, di ba? So, hanga ako sa iyo noon. Pero sa ngayon, itong trilyon na isyong nakawan sa kabanang bayan natin sa flood control, kung iahambing mo si Vice President Sara, yun bang iisipin mong mabuti ba? Kung bakit siya ngayon pinagtulong-tulungan ng ng administrasyon? Isipin mo mabuti kung bakit siya pinagtulong-tulungan. Kung issue sa confidential and intelligence fund ang pag-usapan, siya lang ba yung may intelligence fund at confidential fund? Hindi hamak ang laki ng CIF ng presidente, 4 billion a year. Department of National Defense, Department of Interior and Local Government, Ombudsman, Department of Finance, National Security Council, kuha. Ang daming may mga CIF, bakit sa kanya lang yung sinisilip? Yan pa lang, Mr. Abe. Imposible kung hindi mo maintindihan yan. Kung totoong pananagutan, accountability, justice ang habol nila, pati ikaw, bulag ka ba? Na hindi mo nakita yung tunay na pangyayari ngayon? Huwag mong sabihin na kaming mga ordinaryong mamamayang Pilipino ay mas nakakakita pa kaysa sayo. Mas nakakaramdam pa kaysa sayo. Yung pagiging anti-corruption activist mo, tama yun. Pero bulag ka. Bulag ka sa tunay na nangyari dito sa ating bansa ngayon. Pinapanood ko lahat ng mga content mo. Panay banat mo sa Vice President natin. 125 million Ang main topic dyan is confidential and intelligence fund. Yan ang isipin mo. Siya lang ba ang may confidential and intelligence fund? Yung mga aligasyon sa kanya, hanggang ngayon ba'y nasa final stage na ng impeachment proceedings? Naghahagilap pa rin ng ebidensya? Yan ba yung tama sa'yo?
Kaya yung kampo ni Vice President Sara, dismayado sa prosesyong ginagawa nila eh. Lumusot na lahat sa substance ha. Sufficient in form, sufficient in substance. In ground. Idiretso na nila, tuloy-tuloy na nila na may probable cause. Diretso na sila nila sa plenary. Eh, ang hirap sa'yo, makapag ano ka sa pangalawang pangulo natin, para kang ungyano eh. Alam mo yung ungyano, sa Bisaya, hambubukag ba? Yung flying lizard, na kung anong kulay yung madadapuan, doon ka. Yun din yung kulay mo. Sayang lang yung corruption advocate mo na hindi mo ginagamit sa tamang pamamaraan. Ngayon sana na nangangailangan si Vice President Sara ng mga taong katuwang niya na ipaglaban itong tunay na nakawan sa ating bayan. Dapat isa ka sa kailangan ng totoong taong bayan eh. Panay ka lang taong bayan. Sino ba talagang tunay na taong bayan? Yung ban sinasabi ng mga Marcos administrasyon na taong bayan o yung sinasabi ng taong bayan sa kay BP Sara? Pareho lang ngayon nila, Hontiveros nila, Trillanes eh. Hindi ko maintindihan yung advokasya mo eh. Wala kang paninindigan.